at ng ating paghahanda para sa mga darating na bakuna para sa ating bansa. As we look forward to 2021 with hopes of putting a stop to this pandemic and rebuilding better for the new normal, let us look back on how DOH and the health sector faced the public health challenges of 2020. Here with us today to give this report is our Health Secretary Francisco T. Duque III to give the DOH's year-end report. Sec? Maraming salamat sa iyo, Yusek Vergere, at ibig kong batiin muna ang lahat po ng mga kasama ko sa DOH Exicom, ang ating pong mga Central Office Directors, ang ating pong mga Bureau Directors, ang lahat po ng ating CHD Directors, lahat po ng ating mga attached agencies, at syempre, ang ating pong mga kaagapay na media partners. Maraming salamat sa inyong suporta, lalong-lalo na itong 2020, ang isa sa pinakamabigat na yugto ng kasaysayan ng Department of Health. No? At sana samahan niyo kami muli sa pagsalubong, hindi lamang sa pagsalubong ng ligtas at malusog na bagong taon, kung hindi tuloy-tuloy ang inyo pong suporta at pakikiisa sa Department of Health sa pagsulong ng ating mga pinaigting na tugon sa pandemyang COVID-19, at sa ibabaw ng lahat ng ito ang pagsasakatuparan ng ating universal healthcare aspiration. So, taus-pusong pasasalamat din sa mga ating kababayan, patuloy sa pagiging bida solusyon ang ating mga kubling mga bayani at sa ating mga healthcare workers at frontliners na walang sawang naglilingkod. Salamat po sa inyong tapang at dedikasyon. Ating balikan ang taong 2020. Hindi po biro ang pinagdaanan natin bilang isang bansa. Sa DOH pa lamang, hindi pa man natatapos ang pagresponde sa pagputok ng Bulkan Taal. Ito na agad at may pandemya. Ngunit sa suporta at pakikiisa ninyo sa amin, ang bawat hamon na ating nalampasan ay siya rin nagpatibay sa atin. Truly, this pandemic has put health front and center. Ang ating pong COVID-19 response ay masasabing tunay na bayanihan na pinangunahan ng ating Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, chaired by no less than the DOH, at kaakibat ang iba't ibang sektor ng ating lipunan. Kaya naman, we are grateful for the help of other national government agencies, partner institutions, our local government units, and all those who have helped us concretize and implement COVID-19 strategies and policies, ensuring that the response is tangible and felt by every Filipino. As a technical agency, pinagsama-sama natin ang mga pinakamahusay na eksperto sa bansa upang mabigyan tayo ng masusing rekomendasyon base sa best available evidence. Atin inorganisa ang Technical Advisory Group, Sub-Technical Working Group on Data Analytics, COVID-19 Laboratory Expert Panel, at kinonsulta ang iba pang mga eksperto gaya ng Health Technology Assessment Council or HTAC, ang FASTER, ang Epimetrics Incorporated, ang Octa Research Group, ang Health Professionals Alliance Against COVID-19, upang suportahan ng national government sa pag-manage at pag-translate ng mga datos upang maging polisiya at mga guideline na tutugon sa pangangailangan ng ating mamamayan. Sa loob po ng DOH pa lamang, nakapaglabas tayo ng higit na 1,020 issuances upang mapaigting ang laban sa COVID-19. Ito po ay unprecedented. Pinalawak natin ang ating surveillance and diagnostic capacity at nagtaguyod ng COVID-19 laboratories. Sa simula ng taon,
Ang ating mga samples ay pinapadala pa sa Victorian Infectious Disease Reference sa Melbourne, Australia. Hanggang sa ang test ay naisagawa sa ating National Reference Laboratory sa Research Institute for Tropical Medicine or RITM. Magsasara ang taon na meron na po tayong 199 accredited testing centers. Ang naging resulta nito, mula sa 1,882 tests na ating nagawa noong huling linggo ng Marso, nasa 32,150 na ang ating kasalukuyang daily average testing output. Sa kabuuan, umabot na sa 6,700,459 ang mga COVID-19 test na atin na isagawa with a total of 6,314,493 unique individuals tested. Kung iisipin, abot ito sa 6% ng ating population. Yun na po ang ating coverage sa ngayon. Sa ganitong kapasidad, lubos na napabilis ang ating case detection, aggressive isolation, at pagpapagaling sa mga nahawa ng COVID-19. Meron tayong 24,788 total dedicated COVID-19 beds sa ating mga ospital. Bukod pa riyan, ang 160,024 beds sa ating temporary treatment and monitoring facilities para sa ating mga kababayang may mild symptoms, yung mga papagaling na at yung mga naghihintay ng test results. And more than ensuring the brick and mortar, we likewise needed to ensure the system of referral is in place. Kaya naman, itinaguyod ang One Hospital Command Center sa OHCC at sa paggamit na rin ng DOH Data Collect App, agaran nalalaman kung saan may bakanting kama. Napabilis at napahusay ang ating patient referral system. Tayo ay nakapagdagdag din ng mga health workers bilang sila ang nasa front lines ng ating pakikibaka sa COVID-19. Sa simula ng pandemya, nakapagdagdag na tayo ng 12,733 healthcare workers. Upang paigtingin ang ating regional and local COVID-19 response, nakapagpadala po tayo ng 14,789 health professionals sa iba't ibang parte ng bansa. Sa kabila ng pandemya, ito naman ay patungkol po sa telemedicine initiative. Patuloy tayo sa paghahatid ng angkop na health services para sa lahat ng Pilipino sa pamamagitan nitong inisyatibong ito. Meron tayong total number of 6 telemedicine service providers na katuwang natin sa paghahatid ng health services at iba pa. Nakapaghatid tayo ng libreng konsultasyon pamamagitan ng contactless consultation. Meron na tayong total of 179 doctors na mula sa atin mga telemedicine providers, samantala 110 doctors at medical student volunteers para sa COVID-19 hotline consultations. Nakapagtala na rin po tayo ng 73,935 number of consultations. Inulunsad natin ang mga kampanyang Healthy Pilipinas at Bida Solusyon sa COVID-19 upang maihatid natin sa bawat Pilipino ang tamang impormasyon nang makagawa sila ng mga malulusog na desisyon. At dahil sa nakitang impact, kinilala ng mga independent bodies ang ating mga kampanyang pangkalusugan. Sa 17th Annual Stevie Awards for Women in Business, ginawaran ang Healthy Pilipinas campaign ng Bronze Award sa kategoryang Best Use of Social Media COVID-19 Related Information. Natamasa din ng DOH ang pinakamataas na approval rating sa hanay ng mga ahensya ng gobyerno sa September 2020 third quarter
ulat ng Bayan Report ng Pulse Asia Research Incorporated. Ito po ay bunga ng walang sawa at walang pagod na pagsiservisyo ng buong DOH family. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala sa DOH. Makakaasa kayo na mas paghuhusayan pa namin ang paglilingkod. Bukod dito, tayo rin ay nagawaran ng Performance Governance System Proficient Status with Silver Trailblazer Award, recognizing the efforts to institutionalize good governance mechanisms by the Institute for Solidarity in Asia. This goes to show that even with the pandemic response, wala pong patid ang commitment ng ating DOH sa good governance. At nais ko ulit pasalamatan ang lahat ng bumubuo sa DOH para sa isang extraordinary achievement na ito. Kasabay ng pagresponde sa COVID-19 ay ang pagsigurong tuloy-tuloy ang lahat ng ating programa. We ensured continuous care and service delivery, especially for the most vulnerable, the children, the expecting mothers, the elderlies, and those with comorbidities. Para sa mga bata, sa ilalim ng sabayang patak kontra polio, na atin isinagawa bilang intervention sa mga high-risk regions, 14.5 million children ang naprotektahan laban sa polio. Sa phase 1 naman ng atin MR, measles, rubella, oral polio vaccine, supplemental immunization activity, nakapagbakuna tayo ng oral polio vaccine sa 1.9 million na mga bata at 4.1 million naman na nabigyan ng bakuna sa measles, rubella. Sa katunayan, kinilala ng World Health Organization ang ating immunization efforts. Ginawaran ng komendasyon ng WHO ang coordinated polio outbreak response, pati na rin ang ating chikiting ligtas, ang supplementary immunization activity natin laban sa rubella, polio at tigdas. Diyan po makikita ninyo si Ginoong Tedros Ghebreyesus, ang Director General ng World Health Organization. At pinakikita po natin yung kanya pong kasulatan na nagbibigay pagkilala sa ating pong magandang coordinated polio outbreak response and supplemental immunization activity laban sa measles and rubella. And of course, polio. Para sa mga buntis naman, bagong nanay at kanilang mga supling, mula Enero hanggang Hunyo, nakapagtala tayo ng 485,561 na panganganak. Mula dito, 445,259 ang bilang ng mga nanay na nakinabang sa antenatal care. 445,249 din ang bilang ng mga nanay na nanganak sa loob ng mga paanakan at health facility natin. At 451,572 ang mga nanay na nanganak nang may tulong sa mga skilled health professional. Natural na ang lahat ng mga serbisyo. Ito ay sinasagawa habang sumusunod ng mahigpit sa atin minimum public health standards. Para sa mga may comorbidities, ang mga may edad, patuloy din ang ating programa upang maging abot-kaya ang mga maintenance medicines ng mga may chronic conditions. Sa kabuuan ng 2020, nakapaghatid tayo ng gamot sa 1,010,173 na pasyenteng may alta presyon at nakapaghatid naman tayo ng gamot sa 189,104 na diabetic na mga pasyente. Hindi rin nahinto, bagkus pinaigting pa ang mga programang nakatuon sa pagsupil ng iba pang nakakahawang sakit tulad ng tuberculosis at HIV. At dahil alam natin sila ay high risk sa COVID-19, pinagpatuloy natin ang ating screening, detection,
and treatment procedures para sa mga sakit na ito. Ipinakita ng pandemyang ito ang pangangailangan ng pagpapatupad ng mga pangako ng UHC. And it is clear to us that implementing the UHC law and responding to the COVID-19 pandemic are symbiotic. The system that UHC seeks to strengthen is the same system that responds ably to the pandemic. Sa pagpapatupad ng mga pangako ng UHC, masusupil natin ang pandemyang COVID-19 at mananatili tayong handa sa anumang dumating na pandemya or national health crisis. Nakita na natin ang husay ng ating mga nasimulang reforma sa pagtugon sa pandemya para sa bawat Pilipino, ngayon at sa hinaharap. Mangahas tayong mangarap ng isang health system na kayang abutin at hatiran ng kalinga ang bawat Pilipino. Nananawagan po ako sa inyo na magtulong-tulong tayo sa tuluyang pagpapatupad ng lahat ng pangako at adhikain ng Universal Healthcare Act. Ang ating responde sa COVID-19, ang unang yugto ng pagpapatupad ng Universal Healthcare. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin na isasatupad ang UHC. Dito na lamang po ako magtatapos. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang sambayanang Pilipino. Mabuhay po ang DOH. Mabuhay po ang Universal Healthcare, kalinga at kalusugan para sa bawat mamamayan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Secretary Duque, para po sa inyong year-end report. Ngayon po, tutungo na tayo sa question and answer. And then we'll start with the submitted questions po. No? So we'll begin with the question from Red Mendoza. So Red Mendoza is asking, Secretary Duque, Senators Lacson and Pangilinan, as well as some netizens, are calling you out for not pushing for a total closure of the borders of the country due to the new COVID variant earlier. Ano po ang inyong reaksyon dito, Secretary? Yeah, well, unang-una, mula nung December 22, that was Tuesday last week, ay nagpulong ang Interagency Task Force para tukuyin o tugunan itong ulat ng UK COVID-19 variant. Kaya naman desisyon ang IATF na mag-impose ng temporary travel ban sa mga travelers mula sa UK hanggang December 31. Ngayon, itong nakaraan na Lunes ay nagpulong din ang IATF at nag-recommend kay Pangulong Duterte na hindi lang hanggang December 31 yung temporary ban on travelers from UK, kung hindi ating pong in-extend to by another 2 weeks until January 15. At sa ibabaw ng lahat ng ito, nakapag-desisyon din ang IATF na i-recommend kay PRRD at siya naman inaprubahan noong isang araw na i-expand yung ating restrictions to non-Filipinos, no? Non-returning overseas Filipinos from 20 countries. Mahaba po yung listahan. Depende po yan kung sino yung mag-report ng new variant ay isasama po natin sa temporary 14-day travel ban. So, yan naman po ang ating ginawa. At isa rin po tayo sa mga nauna na nagpatupad ng travel ban. Una mula sa UK at sumunod yung 20 bansa na nakapagtala ng UK variant.
Maraming salamat po, Secretary. Another question po no, from Red Mendoza din. This pertains to the appointment of czars. No? So sa tingin niyo po ba buo pa rin ang tiwala sa inyo ni Pangulo despite the functions of the IATF being delegated to our czars? Some commentators said that the way the czars are appointed is because tinatanggalan ng powers ng IATF chief. No? So ano rin po ba ang masasabi ninyo sa pamamalakad ng DOH ngayong 2020 at habang may COVID-19 pandemic? Ano po ang dapat asahan sa kagawaran ngayong 2021? Well, unang-una, itong pagluklok ng mga czars. Meron tayong treatment czar, si Yusek Bog Vega. Meron po tayong isolation czar na si Secretary Mark Villar. Meron po tayong testing czar, si Secretary Vince Dizon. Meron po tayong contact tracing czar na si Mayor Benji Magalong ng Baguio City. At ang ating pinakahuling vaccine czar naman na si NTF Chief Implementer, si Secretary Galvez. Ito po ay nagsasalamin lamang ng kung gaano kalaki ang hamon at gaano kabigat ang pandemyang COVID-19. So ang ating pong prinsipyo na umaalalay sa ating pong pandemic response ay whole of government, whole of system, and whole of society approach. Kaya nga, pati ang mga pribadong sektor, meron din tayong mga namumuno, yung T3, no? Yung ating pong mga katuwang sa pagpaparating ng bakuna. Nauna na po yung unang pinirmahan natin with AstraZeneca, the government, and the private sector representatives, yung tripartite MOA. That will be the first vaccine, hopefully, that will arrive in the Philippines. But just going back to the point, ay kinakailangan dahil sa napakalaki ng problema ng COVID-19, kailangan po natin all hands on deck. So dito po, tayo po tuloy-tuloy ang tiwala, ang kumpiyansa, ang paniwala ni Pangulong Duterte sa ating pong pamunuan bilang tagapangulo ng IATF. At itutuloy ko po yung aking trabaho na maayos ang pakikipag-ugnayan sa bawat ahensya ng gobyerno. You know, as chairman of the IATF, we are managing the IATF affairs where you have 34 national government agencies, heads of agencies, secretaries. No? So, hindi po madali itong trabaho ito. Kaya kinakailangan po natin ay dumidepende tayo sa sipag, sa husay, sa profesionalismo ng ating pong mga kasama sa IATF. So, yun lang po ang masasabi ko sa una niyong pong katanungan. Malaki po ang problema, pinaluhod ng COVID-19 ang buong mundo. No? At tayo, kailangan natin talaga magkaisa dito. Dahil ang kalaban natin, hindi natin nakikita, hindi natin naaninagan, hindi natin naaamoy, hindi natin natitikman. Ano? Kaya kinakailangan dito laban ng bawat Pilipino ito. Hindi lamang po gobyerno, hindi lamang po ang lipunan, hindi lamang po ang pribadong sektor. Lahat po tayo ay kinakailangan, we have to be united to defeat this COVID-19 pandemic. Sa aspeto naman po kung ano ang gagawin ng DOH, paigtingin ng DOH ang lahat ng nasimulan. Nakita naman po ninyo sa aking year-end report kanina, ano po, ang pagpapaunlad ng mga sistema sa ilalim ng ating prevention, early detection, through aggressive active case finding, multi-source surveillance, contact tracing, isolation, quarantine, treatment, and reintegration. So lahat po yan ay patuloy lang natin na pauunlarin at patataasin, palalakasin ang ating kapasidad. No? So it is really more in 2021
increasing, ramping up our capacities, and also ensuring a successful COVID-19 vaccination program. Thank you, sir. So, we need all the help we could get. Ano po. So, ito naman po, babalik tayo sa variants. No? So, sabi po ni Gregorio, good morning po. Colorado and USA recorded their first COVID-19 case with UK variant. Do we have to include US now to our list of countries and travel restrictions? Also, do we have to contact trace travelers from Singapore prior to yesterday's imposition of travel restrictions, since Singapore also recorded case with the UK variant? So ito po, submitted po ngayon sa chat box. Secretary? Yeah, the policy is, yes, isasama natin pangsamantala. Remember, this is not a permanent ban. This is only a temporary ban to give us time to assess our situation and to check whether this new variant has already arrived in the Philippines or not yet. No? And in the meantime, the Philippine Genome Center, the RITM, and the National Institutes of Health are already starting to do their genome sequencing just to identify if this variant is already here. But the answer to that is yes, that's the policy. Any country that has reported the new UK variant will be subject to the temporary ban. Thank you, sir. I just have some few questions here regarding, I know nasagot niyo na po ito ni DG Domingo no, sa mga kahapon, no, sa mga nakarang interviews niyo. But just to put it to bed, sir, ano po ba yung inyong mensahe regarding doon sa naulat na vaccination of some members of the PSG, sir? Well, yan naman, antayin na lamang natin dahil magsasagawa ng investigasyon ang FDA at kasama ang Bureau of Customs, no, para alamin kung yung bang ano ba yung mga circumstances surrounding the importation, distribution, and the administration of the said vaccines that were used to inoculate the PSG, no, as reported. So let's defer to the FDA and the Bureau of Customs, both of which have their regulatory mandates, and await results of such investigation. Thank you, sir. So balik na lang tayo po ulit no, dun sa ating year-end report. So ang tanong po dito ni Ms. Caroline Bungkin, from 1 to 10, how will you rate the DOH's response to COVID-19? At ano po ba ang inyong plan to improve the current lapses in the health response in 2021, sir? Well, ako, nakikita ko on the ground and with my interactions, my meetings, endless meetings, no, with my DOH team, I would give them 9 to 10 in terms of great effort, the sincerity to contribute to the national government's pandemic response, not only to contribute, but having led in the COVID response in every aspects of our 5-point strategy against COVID-19. So, kaya ako nagpapasalamat, taus-puso, na talagang nagpunyagi at nagpursige ang bawat DOH na human resource na talagang walang pagod sa gitna ng banta na sila ay mahawa ng COVID-19 ay walang humpay. Hindi po, wala pong pagkukupas, yung kanila pong sipag, yung kanila pong kagustuhan na talagang makatulong sa matagumpay na tugon sa COVID-19. Kaya saludo po ako sa lahat ng mga taga-Department of Health at lalong-lalo na po ang ating mga doktor, mga nurses, mga medtechs, mga lab techs,
Lahat po yung mga yan, sa mga bawat ospital ng Department of Health, ay talaga pong sila ay nagpakabayani, nagbuwis ng kanila pong mga buhay. At wala pong katumbas itong kanilang sakripisyo, ang pagbubuwis ng kanilang buhay. Kanya taas noo po ang bawat DOH na empleyado, ang ating pong mga human resource for health, na talaga naman ay walang pagod, walang humpay ang kanilang pong paninigin. Tama ko, may mga missteps, may mga pagkakamali, pero yung mga pagkakamaling iyan ay nagsisilbing mga leksyon para lamang mas maging matagumpay ang tugon sa COVID-19. Wala naman pong hindi nagkakamali, lalo na ang pinag-uusapan dito ay bagong virus. Mabuti po sana kung ito ay measles o polio o dengue, alam na po natin kung paano natin tutugunan. Ito po ay bago. Wala pong magaling sa COVID-19. Pero sa gitna ng lahat ng ito, nakita naman natin ang talagang dedikasyon, ang commitment, ang talagang sakripisyo ng bawat opisyal ng DOH, EXICOM. Talagang walang pagod. Nakita niyo naman, lahat sila ay laging nagbibigay, laging nag-aambag ng hindi lamang ng kanilang kaalaman, kundi yung sarili nila mismo. Talagang they put it in the line, di ba? They stuck their necks and their everything to help in the government's pandemic response. So yun na po ang aking masasabi. Saludo po ako sa lahat ng DOH. Thank you, sir. So on that note, from Michael Delizo of ABS-CBN, ano po ang mensahe ng DOH sa pagsalubong ng bagong taon? At paano natin ito mapagdiriwang ng makulay at maingay sa kabila ng mga limitasyon? Keep it safe. Yan po, iwas putok, iwas putol. Ano po? Yan po sinasabi natin. Humanap po tayo ng alternatibong mga pamamaraan para magdiwang ng bagong taon, lalo na po yung New Year's Eve. Iwasan na po natin ang mga paputok. Wala pong safe firecrackers. Lahat po ng firecrackers, whether legal firecrackers, ay hindi po totoo yan. Dahil lahat po yan ay makakapagdulot ng disgrasya at kapahamakan sa ating pong mga kapamilya, lalo na po ang mga bata. Sila po ang madalas mabiktima, ang ating pong mga anak. Kanya kung pwede lang po, bantayan natin, maging mas mapagmatsyag po tayo, hindi po sila dapat nakakahawak ng mga anumang klaseng paputok. Dahil yan po ay hahantong, sigurado po tayo sa masasabugan kamay, mata, mukha. So, isipin na lang naman natin, paano po ang kinabukasan ng mga batang ito? Kung mapuputulan ng daliri, halimbawa, o mamumulag dahil nasabugan ang mata. Bakit po naman natin ipagpapalit para sa maiksing kaligayahan, yung panghabang buhay naman na kanilang magiging kapansanan? So wag po sana natin hayaan mangyari ito. At responsibilidad po ito ng bawat magulang. Siguraduhin na ang mga anak po ninyo ay malayo sa peligro. At humanap na lang po tayo ng ibang pamamaraan. Marami naman kalan, kaldero, ipalakasin na lang ninyo ang radyo, ang inyong mga motorsiklo na lagyan ninyo, talian ninyo ng sangkatutak na mga kaldero, lata, palanggana, ay mas ligtas pa po yan. Iwasan na po natin ang paputok dahil wala po talagang kabutihan idinudulot ito. Tayo na lang po ang iilan na bansa na meron pa tayong pinahintulutan pa itong paputok. Gayahin natin yung Davao City na wala talaga, zero fireworks. No? At sana maging national policy ito na buong Pilipinas, maipagbawal na rin po ito. Pero syempre, kailangan pa rin pag-aralan dahil kinakailangan din naman ng mga mawawalan ng trabaho kapag nag-total ban tayo at magsara ang mga industriya ng paputok, ay kinakailangan meron pong alternatibo naman hanap buhay ang ating pong mga kababayan na mawawalan ng trabaho. Kung sakasakaling maging national policy
na total ban. Ano po? So, yun lang po. Thank you, sir. So, ang tanong ni Aiko Miguel, no? What will be the prioritized programs of the DOH next year, aside, sir, from the COVID-19 vaccination? And what do you think will be the challenges we will be facing pagpasok ng 2021? Marami tayong dapat isakatuparan sa ilalim ng Universal Healthcare Law. No? Isa po rito yung ating primary care, no? Pagpapaigting ng ating primary care provider capacity. No? Pangalawa po ang ating po patuloy na province-wide and city-wide local health integration. Napakamahalaga po ito dahil sila po ang mangunguna sa pagsisiguro na may sapat at dekalidad na serbisyo sa kanila pong mga komunidad sa ilalim ng LGU jurisdictions nila. Tapos yung ating pong precise predictable fees, no? Na dapat kung PhilHealth, we are aiming for zero balance billing 100% in national government facilities, especially for the 90% of all of the public bed capacities, no, na zero balance billing. At ganoon din naman sa aspeto ng private provider facilities, yung 10% ng kanilang kama ay sasailalim din sa no balance billing. At syempre, magpapatuloy natin ang mga ibang service delivery commitments, no, ng DOH, no, yung sa immunization. Kailangan mapaangat natin ang ating immunization coverage for vaccine preventable diseases. No? So, gaya ng ginagawa natin, measles, polio, DPT, BCG against TB, yung ating pneumococcal vaccine, at marami pa pong mga ibang bakuna, bumubuo po ng ating expanded program on immunization. At syempre, yung sustainable healthcare financing, napakamahalaga din po ito at pinalalakas po ng ating administrasyon ang kakayahan naman ng PhilHealth na talagang makapagbigay po ng sapat na benepisyo nang hindi po magiging banta sa kanya pong long-term actuarial sustainability ang tinatawag natin benefit adequacy. No? So yun po ang ginagawa ng PhilHealth sa kasalukuyan. Sinisiguro po natin yung long-term sustainability, viability ng ating pong National Health Insurance Program. At sa ibabaw ng lahat ng ito at napakamahalagang haligi ng ating universal healthcare mandate ay ang governance. Yung health governance po, napakamahalaga po ito. Kung hindi maganda ang governance, hindi lang po ito patungkol sa transparency and accountability. Kung hindi po yung commitment na talagang kung ano ang sinabi ng DOH na gagawin, ay siya talagang gagawin niya. Kaya napakamahalaga bilang bahagi ng governance ang magtalaga ng mga targets o mga puntirya. So, yan po ang pinagkakaabalahan po ng inyong Department of Health na maging maayos po ang ating pagtugon sa COVID-19 for 2021, successful rollout of our vaccination against COVID-19 and immunization in general. Ano? At pagsulong ng lahat ng mga kinakailangan ipatupad sa ilalim ng Universal Healthcare Law, yung 5 strategic pillars, no? Service delivery, health regulations, sustainable healthcare financing, ang ating pong performance metrics, and governance in health. So yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Secretary. So for all other questions, we'll be sending po the answers to the Viber para kompleto po, no, kasama yung mga datos. Now I ask the Secretary of Health to give his message, no, sa inyong DOH family, sa publiko, at of course sa ating media partners. Sir? Well, nasabi ko na yung aking mensahe na talagang taus-puso po ako nagpapasalamat sa Department of Health. At kahit na papano na itawid po natin ang sambayanang Pilipino
sa COVID-19 pandemic, nakita naman natin ang datos ay napababa naman po natin ang bilang ng mga kaso. Ang ating pong active cases ay less than 5% na lang po. Ang ating recovery rate ay asa 93 plus percent. Ang ating case fatality rate, masakit man po sa kalooban natin, ang sino man na isang buhay na pumanaw ay masasabi naman po natin, ginawa natin ng lahat para masalba itong mga buhay na ito. At kahit na paano, ang ating po naman case fatality rate, yung pong bilang ng pumanaw over sa pangkalahatan na COVID-19 infection or cases ay asa 1.94%. Mababa po ito sa 2.3 hanggang 2.4% global case fatality rate. So napakita na po natin na lahat ng napaunlad natin ng mga sistema sa pagtugon sa COVID-19 ay bunsod po ito ng pagkakaisa ng DOH bilang isang ahensya ng pamahalaan na mismong ang taong bayan na ang naghusga. Kaya binigyan po tayo ng 80% na public approval rating at this is dedicated to all DOH officials and to all of its employees from the highest to the simplest position that is being occupied by well-meaning, dedicated, and unquestionably committed DOH human resource. So yan po ang akin walang sawa na pasasalamat. At para naman sa media partners natin ay kinakailangan po namin kayo sa pagpapalawig ng mga impormasyon na makatotohanan. Huwag po tayong magpagamit o maging kasangkapan ng mga fake news at mga kasinungalingan. Dahil wala pong kabutihan idudulot ito, bagkos mas makakagulo at makakapaghina pa sa ating pagsulong ng mga kinakailangan serbisyo para sa ating pong mga kababayan. May COVID-19 pandemic man o wala, ay dapat po ang media magiging kampyon ng katotohanan. At kayo po ang aming pong katuwang sa aspeto nito. Thank you, Secretary. And that would be our last media forum of the year po. Maraming salamat po sa lahat ng media partners natin who journeyed with us the past challenging year. So, yun po. Maligayang bagong taon po sa lahat. Thank you. Nakalimutan ko yung pinaka-importante, no? Sabi ko, pero sinabi mo na, Laura, maligayang Pasko at manigo, ligtas at malusog na bagong taon. At sana po ay mas marami po tayong grasya na matatanggap sa buong may kapal. Sa hirap po ng dinaanan natin nitong 2020, dapat po mas lalo tayong lumapit sa ating pong Panginoon. Dahil hindi po kaya ng tao lamang ang susolusyon sa mga mabibigat na hamon na hinaharap ng taong bayan, ng buong mundo. Sa bawat isa sa atin, manalangin po tayo. Magpakasipag po tayo. Maging mas matalino po tayo. At mas magsipag po tayo para sa pangkalahatan, kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po sa EXECOM members natin sa